Psalms 139 verse 7 hanggang 18. Where can I go from your spirit? Or where can I flee from your presence? If I ascend into heaven, you are there. If I make my bed in hell, behold, you are there. If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost parts of the sea, even there your hand shall lead me, and your right hand shall hold me. If I say, surely the darkness shall fall on me, even the night shall be light about me. Indeed, the darkness shall not hide from you, but the night shines as the day. The darkness and the light are both alike to you. For you form my inward parts. You covered me in my mother's womb. I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works, and that my soul knows very well. My frame was not hidden from you when I was made in secret, and skillfully wrought in the lowest parts of the earth. Your eyes saw my substance being yet unformed, and in your book they all were written, the days fashioned for me, when as yet there none of them. How precious also are your thoughts to me, O God! How great is the sum of them! If I should count them, they would be more in number than the sand. When I awake, I am still with you. Where can I go from your spirit, O Lord? Yan po ang message na sinabi ni David sa Panginoon. Where can I go from your spirit, O Lord? Ganon din tayo. Tayong mga nilalang ng Diyos na buhay. Where can I go from your spirit, O Lord? Natanong na ba natin yun? Saan ako pupunta, Panginoon? Kung matapos na ang aking buhay dito sa mundo, saan ako tutungo? Anong yugto kaya ng panibagong buhay ang aabutin ko? Isang pangkaraniwang pagtatanong sa ating sarili yan. Where can I go from your spirit? Sa katotohanan po mga kapatid, hindi natin matatakasan ang Espiritu ng Diyos. Hindi natin matatakasan ang Diyos mismo sa pamamagitan ng Kanyang Banal na Espiritu Santo. Sabi po sa Galatians chapter 5 verse 16, sinabi ng Apostol Pablo, inuulit ko sa inyo, lumakad kayo sa Espiritu. Walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. At sabi ng verse 25 ng Galatians chapter 5 verse 25, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Kung nabubuhay po tayo sa Espiritu, tayo binago na ng Panginoon, o tayo lumakad na sa Kanyang kabutihan at kabanalan, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Alam niyo ba kung ano yung walk in the Spirit? Maaring sa inyo, napapaisip, paano ako lalakad sa Espiritu? Paano ko gagawin yun? Walk in the Spirit. Di ba kapag tayo tumatawid sa karsada, doon tayo tatawid sa tamang tawiran. Kung meron mga pedestrian lane sa inyo,
Walk in the pedestrian lanes. Huwag kang lalampas dun sa guhit na parang zebra ang guhit, yung zebra. Yung mga guhit-guhit na yon. Sapagkat kapag lalampas ka ron, and you got hit ng sasakyan, hindi ka lumakad sa tamang tawiran, ay ikaw'y masasagasaan. Dito sa bansang Amerika, big deal yun. Kinakailangan doon ka tumawid sa pedestrian lane at yung mga sasakyan kapag umandar naman, merong tinatawag na camera in front of them. Yung sa green, yellow, and red light sa ibabaw nun at sa mga side. Yung tumawid na sasakyan na hindi huminto at makasagasa, siya po ay maaaresto and siya po ay kulong kagad. Marirevoke ang kanyang driver's license at pag napatay niya yung nasagasaan niya, manslaughter, at siya po ay makukulong na mahabang panahon sa kulungan. Dahil yung mga lumalakad sa pedestrian ay kanyang sinagasaan. Ngayon, kung ang isang tao naman ay tumawid at hindi lumakad sa pedestrian, at siya'y nasagasaan, hindi magiging kasalanan ng operator o ng driver yon. Sa halip, ang mangyayari ay insurance to insurance ang magiging usapan. Sapagkat hindi niya nakita at walang indikasyon na meron lumalakad, ang expect niya sa pedestrian na lumalakad ang mga tao dapat. Subalit ang isang tao ay tumawid at nasagasaan at namatay, ay sinisiguro ko sa inyo na hindi makukulong yung driver na yun. Kasi siya ay hindi niya, ibig sabihin na sinasadya yun o dahil wala mismo sa tawiran yung taong sumagasa. Kaya ganun ang sinasabi sa atin ng Apostol Pablo at ng mga sinulat sa Biblia. If we live in the Spirit, verse 25 ng Galatians chapter 5, let us also walk in the Spirit para hindi po tayo mapahamak. Ang 1 Corinthians chapter 6 verse 19 hanggang 20 ay pinaalam po sa atin ng Apostol Pablo rin. Ang sabi niya, or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? For you were bought at a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Alam nyo ba, o kayo mga hindi pa nakakaalam, tayo mananampalataya ng Panginoon, sa pangalan ng Panginoon Kristo ay tayo tumanggap. Ang sabi po ay, ang ating mga katawan ay templo ng Espiritu Santo, kaya dapat lumalakad tayo sa banal na Espiritu ng Diyos because our body is the temple of the Holy Spirit who is in you, na nanggaling sa Diyos, whom you have from God, and you are not your own. Hindi natin pag-aari ang ating sariling mga katawan sapagkat tayo ay binili sa malaking halaga ng Panginoong Kristo, for you were bought at a price. At ang price na yon ang kanyang buhay at ang kanyang banal na dugo. Therefore, we have to glorify God in our body. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. So, ang ating espiritu, ang ating katawan, ang tunay na may-ari po nito ay ang kataas-taasang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang ating sariling mga katawan ay templo sapagkat hindi natin tayo mga tao ay hindi natin kaya na ang Diyos ay gawa siya ng templo. Sapagkat sabi ng Acts chapter 7 verse 48, however, the Most High does not dwell in temples made with hands. As the prophet says, heaven is my throne and the earth is my footstool.
What house will you build for me? Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay hindi tumitira sa mga templo o building na ginawa ng mga kamay ng tao. Hindi nyo maititira ang Diyos doon. Kahit sa templo ng Jerusalem, built by King Solomon noon at ng mga naging sumunod na mga hari noon na nirebuild nila, God doesn't dwell in the temple. Sapagkat sinabi na ng Panginoon na destroy this temple and I will build in 3 days. Ang templo na tinutukoy niya ang kanyang sarili. Subalit dahil tayo po ay tumanggap sa Panginoon, ang ating mga katawan ay tulad ng sa Panginoon Kristo na nagiging templo. Ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo. Na sinasabi ng Biblia na kahit kailan, yung mga templong ginawa ng kamay ng tao ay hindi mananahan ng Diyos doon sapagkat the earth is His footstool only. At hindi maaring tumira ang Diyos doon. Tumitira lang ang Diyos sa ating mga puso, sa loob ng ating mga katawan na ito na siyang templo. Ang ating heart ay ang throne ng Panginoon. Sapagkat dito nakikipag-usap, communicate ang ating Diyos na buhay mula sa kalangitan at ang ating mga puso ay Kanya pong tinatawag na nagiging trono upang tayo'y magkaroon ng communication, connection sa Diyos. Acts chapter 17 verse 24, God who made the world and everything in it, since He is Lord of heaven and earth, does not dwell in temples made with hands. Inulit muli ni Apostol Pablo sa mga aklat ng mga gawa at ng mga alagad na ang Diyos ay hindi nananahan sa mga templong ginawa ng mga kamay ng tao. Artificial and man-made temple, God doesn't live in that temple. Tayo po ang tunay na templo ng Diyos. We are the living temple of God. At ang ating mga puso, ang siyang tinatawag na throne ng Panginoon. Sapagkat ang ating mga katawan ay templo ng Espiritu ng Diyos na nananahan sa atin. At sa pamamagitan ng Banal Espiritu Santo, tayo nagkakaroon ng kaugnayan sa kataas-taasang Diyos. Sapagkat ang Espiritu Santo ang ating counselor, ang ating teacher. Siya ang magtuturo sa ating lahat ng mga malalim na bagay ng Diyos. Siya rin ang ating comforter sa panahon na tayo po'y nagdaramdam, nalulungkot, nalulumbay. Ang Espiritu ng Diyos ang nagko-comfort sa atin. 1 John chapter 4 verse 15, ang sabi rito, whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in Him and He in God. Nananahan ang Diyos sa atin at ang Diyos at tayo'y sa Diyos nananahan. Sapagkat ang sino man na magkukumpisal na si Jesucristo ay Son of God, only Jesus Christ, born of the Virgin, ang binabanggit dito na Son of God. If you confess with your mouth and with your whole heart that Jesus Christ is the Son of God, God abides in you. At ikaw ay sa Diyos. Sinabi na ni Jesus Christ sa John chapter 14 verse 6, Jesus said to Him, sa mga alagad niya at sa mga nagtanong sa Kanya, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Si Jesus lamang po ang siyang the way, the truth, and the life. Siya ang dapat lakaran sa Espiritu Santo. Sinabi niya, I am the way. Siya ang dapat lakaran patungo sa buhay na walang hanggan. The truth, siya lamang katotohanan at ang lahat ng lihim at misteryo ng banal na kasulatan at ng kataas-taasang Diyos na buhay.
ay kay Kristo lamang may katugunan. He is the truth, the only truth. Nothing else in this world can say na siya ang katotohanan. Only Jesus Christ is the true Savior, the true Christ and Messiah. Nothing else in this world ang magiging true and truth na Messiah. Jesus Christ said, "It is done, it is finished." Siya ang first and the last, the Alpha and the Omega na binabanggit ng Book of Revelation. Si Jesus Christ ang buhay and the life. We can't get those so-called extension of life sa mga medical doctors, sa mga medicine. Si Jesus Christ ang buhay. Siya ang author ng buhay, ng eternal life, ng eternal life, ng eternal life, ng eternal life, hanggang sa matapos ang lahat ng bagay na nakikita ng mga tao sa sanlibutan at sa buong galaxy and universe. Jesus Christ is the source of life, na kung tayo'y mamatay man sa pananampalataya sa Kanya, na tayo tumanggap, tayo bubuhay maguli ng Panginoon nang wala ng kamatayan kahit kailan, sapagkat Siya ang giver of life, the source of life, and no one comes to the Father except through Jesus Christ. Kay Jesus Christ lamang po lalakad at dadaan ang lahat ng tao. Anuman ang iyong katayon sa buhay, anumang religion mo, si Jesus Christ lamang ang siyang door, ang way na dapat mong daanan. There's no back door, there's no shortcut way, there's no over the bakod o over the fence na magagawa ka. Si Jesus Christ po ang siyang daanan. He is the way, the truth, and the life. At siya lamang po, sa pamamagitan niya lang, tayo po ay nagkakaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. John chapter 6 verse 14. Yung mga tao na matapos nilang makita ang himala ng Panginoon sa pagpapakain niya sa mga tao ng tinapay at isda, na hindi na nangolekta ang mga alagad ng pera para magkaroon ng pambili ng mga pagkain na yon. Sa halip, isang batang lalaki ang nagbigay ng tinapay at mga isda at pinagpala ng Panginoon at nag-multiply at ang lahat ng tao ay nakakain at sila'y nabusog. And then verse 16 ng John chapter 6, verse 14, those men, when they had seen the sign that Jesus did, they said, "This is truly the prophet who is to come into the world." And verse 15, therefore, when Jesus perceived that they were about to come and take him by force to make him king, he departed again to the mountain by himself alone. Yung mga tao na yun, matapos na makita nilang himala ng Panginoon, ang kanilang carnal mind, ang gusto nila by force, i-replace kung sino man nananakop sa Israel, kung sino man ang tinatawag na Caesar ng Rome. Gusto nila na kunin si Jesus Christ by force at gawing king o hari ng Israel. Did Jesus Christ allow them? No. But instead, Jesus Christ departed again to the mountain by himself alone. Hindi kailangan ni Jesucristo ang mga taong may carnal mind